So, yun lang naman sir ang ano natin sa set. Isang Shinong rice mill machine. Ang model nito is N300R. Ang paddy cleaner natin, ang electric motor natin, meron siyang 3.3 horsepower. Isang 3 horsepower at isang 0.3 horsepower. Ilang ang tawag dito? Sa kuryente, gaano kalakas dapat na kuryente? Dapat to 20 volts. 20 volts. To 20 volts. 220 volts. Oo. Hindi siya dapat fluctuated. Kamusta naman yung kuryente sa inyo? Okay lang naman. Hindi siya bumababa sa 216. Minsan kasi, especially kung ano tayo ng welding machine, namamatay yung ilaw. Ibig sabihin nun, fluctuated. Pero hindi naman ganon. Hindi naman sir. Okay, very good. At least, yun lang kasi yung kadalasan na problema. In a way, sa Quezon area, parang wala naman kaming feedback galing sa mga user namin na ganun ang problema. Malakas naman ang kuryente. So, 2.45 kilowatts. Ito, 0.75 kilowatts. Ito naman, 90 watts lang. Sobrang tipid lang nito. Pwede naman siya sabay-sabay. Yung iba naman, kasi gusto nila makatipid sila sa kuryente. Kahit actually, matipid naman talaga to. Kaya lang, gusto nila na makatipid pa rin, hindi nila pinasabay. Pinapaandar muna nila to, tapos kapag mapuno na, yun, pinapaandar na nila itong machine natin. Yung iba naman, sabay-sabay. Anyway, hindi naman siya ganun ka, ano. Yung client nga namin sa Cebu, nag-chat sa akin, na sir, nakagiling na ako ng siguro mga 258,000 kilos ng palay. Yung bill, tamang-tama, after nung 2,558 kilos na na-mill nila, dumating yung bill sa kuryente. 700 plus lang yung binayaran. Sobrang baba lang. Actually, sa computation natin, kasi 3.3 kilowatts lang to eh. Kapag rate ng kuryente niyo is 13 pesos, magkano yung rate ng kuryente? 13 or 15? Nasa ano lang, more or less nasa 50 pesos per hour ang consumption sa kuryente. So, sobrang tipid pa rin i-compare natin sa mga dekrudo. At saka sa ibang, hindi naman natin sinasaraan yung mga made in China. Pero ito, sobrang tipid po talaga sa mga i-compare natin sa ibang machine. Malaki pa rin yung advantage. So, testing ko yung palay natin. Meron tayong palay dito na actually ito na ano na ito sa Gimba na, sa showroom namin. Nilinisan na ito. Dumaan na ito sa paddy cleaner namin bago pinadala dito. Anyway, sir, pakilala ka muna sa mga viewers natin. Jake Paderago from Quezon Province. Sir Jake, from Quezon Province. Saan po banda sa Quezon, sir? Makalidon, Quezon po. Makalilan. Makalilan? Makalidon. Makalidon. Opo. Parang wala pa kaming ano doon ah. Wala pa kayo. Wala pa kaming na-deliver doon. Parang kayo pa lang ah. Ilang, halimbawa po, kung kukuha kami, ilang weeks po o days lang? Kahit bukas agad, sir. Kapag ready na lahat, ready na yung bahay na paglalagyan, and then yung kuryente, and then yung palay pang testing, kapag ready na, kahit bukas, pwede namin deliver agad. Madali lang. Isang araw lang yun. Oo. And then, doon na ang bayad. Pagdating na, pag-install na. Kasi yung patakaran natin, payment upon installation. Tapos ano po, sa delivery fee? Sa delivery fee natin dyan, Quezon Province, mga dati actually nasa 12,000 yan eh. Ngayon, 9,000 na lang. 9,000. Ang ano lang namin, binabawi lang namin yung toll gate eh. Toll gate at saka diesel. May mga ano kayo dito sir? Yung mga pyesa rin yan? Opo, In case na may available po lahat tulad nito. Impeller, ito yung impeller. sample. Isa yung doon sa halyere. Ito yung partner niya. Ito yung urethane. Yung napanood ko sa reels sir, kailangan ibilad sa araw. Oh. Para Para mas lalong titibay. Kasi kung ito lang, hilaw pa to eh. ano sir, araw-araw ibibilad ko gagamitin o kahit isang bilad lang?
bago mo siya gamitin, ibilad mo na sa araw. Hanggang maging brown to, parang ganito kulay eh. Ganito yata or ganito. Mas Basta every time nagagamitin. mas matagal mo siyang ibilad, mas lalong titibay. Ito mas maganda nga to eh kasi makapal. Dati kasi manipis lang. Pero yung may freebies naman kami ibinigay, meron tayong freebies sa loob. Isa naka-built-in yan. And then magbigay din po kami ng worth 10,000 na freebies. Pero yung freebies na yun, hindi tulad ganito. Okay. Manipis lang. Tapos lang. So pwede naman kayo mag-order nito na makapal. Magkaiba kasi yung presyo Presyo. doon. At saka ito, lahat. Wala po tayong problema in terms sa spare parts. Available po lahat. Okay. Kasi gusto mo So gumagawa tayo ng group chat sa Messenger. na okay. Sa group chat na yun, andyan si Sir Jason, andyan yung mga technician. Yung mag-install sa inyo, andyan din sa group chat. Kung may problema, Chat lang. chat lang. Either video call para makita kung anong problema ng machine. Kung hindi kaya, sa online, pupuntahan po yan. Okay. So, yun ang kaganahan kasi meron tayong maliban sa 1 year warranty pala, sir. Hindi kasama yung mga spare parts, ha. Ang kasama lang po yung electric motor Electric mo. at saka yung services natin. Libre po yun within a year. Pero kapag bibili kayo ng mga spare parts, kapag may nasira, kasi consumable yan eh. Habang umandar yung machine, napupudpud, nasisira. Lalo na kung palay mo madumi, maraming mga bato. Kaya advisable po na maglagay ng magnet. Tulad nito. Malalaman natin na yung palay binilad sa kalsada. Kasi may mga ganito siya. Yun yung problema kapag ang palay binilad sa kalsada kasi may maraming bakal, bato, Much better pala. yung espalto, nakakasira yan. Oo, may magnet. Yung iba, dalawa dito, mayroon pa dito, paglabas. Para siguradong walang makakapasok. Ang kaganahan naman sa machine natin, doon sa loob, may distoner naman yan. Opo. Yung mga maliliit na mga bato, separate niya talaga. Pero mas maganda rin po na meron talagang palay cleaner kasi malilinis yung palay bago papasok sa machine. Mas maprotektahan yung spare parts natin. Yung iba naman, ito lang eh. Ito lang yung binibili. Nakikita ko na. O, kaya lang, hindi naman siya secure. Mas magasto sa spare parts. Kasi palagi kang nagpapalit ng mga pyesa. Mas mapudpud. Oo, mabilis mapudpud. So, test na natin, sir. Ito, may 1 horsepower to ha. Electric motor, may switch siya. So, una po, kapag magpa-install kayo, situate nyo na to 20 volts and then maglagay kayo ng 60 amperes switch breaker. 60. Mas, pwede rin 100 amperes. Hanggang 100. Opo. Huwag lang bababa ng 60. Huwag lang mababa sa 60. Pero yung isang breaker na yun, good for 3 machine na yun. Kailangan may sariling break. And then yung wirings galing sa breaker, dapat hindi mababa sa hindi maliit. Dapat nasa size 8. Yung iba size 8 talaga para panigurado. Minsan kasi, kapag size 10, kapag, for example, palaging brown out, minsan nasusunog yung wire. And then yung saksaka natin, pabilog kasi yung natin, yung saksaka, yung plug, andun nakasaksak sa likod. Pabilog po yun. So, dapat yung saksaka natin, universal outlet, heavy duty dapat. Huwag kayong gumamit ng 10 amperes na saksakan kasi masusunog din po yun. Kailangan pataas. O, No? 20 amperes mas maganda. Kaya lang, mahirapan kayo maghanap ng mga 20 amperes. Maliban na sa mga malalaking hardware na nagbebenta niyan or Kung walang 20 amperes, pwede rin 16 or 15. Huwag lang mababa sa 15 kasi nasusunog. Kunti lang gumagamit ng 15 kasi nagkakaproblema, nasusunog yung saksaka na yun. Kaya mas maganda para secure na talaga. Yun lang naman ang problema, walang problema sa machine natin. Ang problema minsan sa kuryente, sa wirings, connection, yun lang yung may problema. So on lang natin siya, may switch siya. Medyo alikabok. Yun. Andun na yung mga dumi. O, tingnan mo, may mga bato-bato pa.
Pwede naman siya sabay-sabay, umandar to, umandar din yan, pwede naman. Nasasala pala dito, sir, yung mga ano lang malalaking bato. Oo, yung mga malalaki. Yung mga maliliit, Dito na. dyan na. Kasi dito malalaki lang. At saka minsan may makikita ka, may mga straws pa. Dahil makapasok pa dito, tulad nito, makapasok. Pero at least, nalilinis yung palay natin. Yung makikita mo dito na may nababalatan kasi doon pa lang sa warehouse namin, ginamitan ito ng cleaner. Yung cleaner kasi doon, yung made in Korea din na MD600. Yung, ano ba yun? Seed sorter. Yung seed sorter kasi medyo malakas. Kaya minsan nababalatan siya. Hindi tulad nito na separation lang talaga. Meron siyang dalawang switch. Ang switch na to, para sa malaking motor yung itim. Ito talagang pinakauna nating galawin. And then, dito, hindi pwede na mauna to. Ito dapat mauna. Saka kung tapos na mag-mill, mag-off ka, ito rin yung una. Panghuli to. Ito yung laging una. Kasi ito yung main motor. Ito yung ito naman yung nagpapagalaw na ating halyar. Yung halyar dito, ito yung halyar natin. Halyar. Ito naman yung elevator. Ito naman yung polisher sa loob. Ito naman yung destoner sa loob. Broken rice separator. So, tinatawag siyang 5-in-1 dahil sa rice mill, mahalaga po kasi yung halyar at saka polisher. So, ibig sabihin, andyan na lahat, andito na lahat. May destoner na, may halyar, may elevator, may separator. So, andito na lahat. So, ito, palagi siyang naka-down dapat kasi kung ganito, kapag for example nakaganyan siya, hindi bababa yung bigas. Makikita, sir, bakit konti lang yung lumalabas? Kasi mataas. Pag ganyanin mo. Kasi babalik yung bigas doon. Yan. And then meron siyang ano dito dapat. Dito kasi, dito lang malabas yung mga broken. So dito, isasalang na lang natin dito. Dito yung binded, sir, sa gilid. Mga bato. Bato. So after mo mag-operate nito, gaganyanin mo lang to para lalabas doon yung mga bato. Okay. Pero kailangan na under pa rin. Ito lang. Naka-off na to, ito naka-on pa lang. Para lalabas. Oo. So, ito, i-on mo siya, and then, aakyat itong ating ampere meter. Pag akyat niya, babalik, yun na, that's the time na i-on na natin yung tong green. Opo. And then, pag on na natin to, ito naka-close muna, naka-close din. Ito kasi yung pinto. Control ng pinto natin para papasok yung palay. That's the time na rin na open na natin siya. Either full mo siya or half. Minsan kasi, kapag palakasan natin, malaking open natin dito, humihina yung kuryente. Lalo na kung fluctuated. Lalo na kung pataasin natin siya ng control number, kailangan niyang malakas na power supply. Pero kung dito lang, mahina lang siya. Kaya pang brown rice lang yan. Pang brown rice. Ito, kung gusto mo maputi yung bigas, gusto mo marami yung darak, ilagay mo sa 3 or hanggang 4 lang tayo. Ito ano na lang to. Itong 5, 6, 7, and 8 para na to sa mga for example, ito may adjustment kasi dito. Ituturo yan ng technician kung maraming nagpapagiling sa inyo ng black rice. Marami bang black rice sa inyo? Alam ko sa amin lang, sir. Sa ano lang namin. Palayan lang namin. Palayan lang ninyo. Wala kayo, sa kayo lang may black rice. Kapag gumigiling kayong black rice, minsan kasi napuputi yung black rice. Kaya pinaluwagan lang dito sa loob. May ano dyan sa loob para pang black rice. So, ito kasing nakadesign ngayon, pang white rice lang to. Kaya medyo matigas.
malalaman mo yan na pang black rice, maluwag. Para malambot na siya. Oh. Kapag maluwag na siya, and then gumagamit na kayo ng black rice, kahit 5, 6, 7, pwede nyo magamit yan. Basta maluwag siya. Dito lang sa For example, ayaw nyo na siyang gusto, di nyo na gusto na i-adjust ulit. Kasi naka-settings na siya sa black rice. Huwag nyo nang galawin. Kapag white rice na yung papamil, dito na kayo mag-adjust. Ang pinakataas na siguro 6 or 5. Yun. Kasi dito maluwag to. Hindi siya paputiin. Kapag makikita pwede nyo pala na. kahit di na sir ibalik, no? Opo. Basta hanggang Oh, basta naka-black rice ang settings nyo. Pero ngayon naka-white rice hanggang 4 lang tayo. Kasi kung ilagay na natin sa 5, madudurog na yung bigas. Kasi sobrang ano na yan eh. Sobrang liit na yung space doon sa pinto. Okay, sir, ikaw na mag-on. On mo lang to. Yan. Yan. Pag-akyat. Yun, on mo na rin. And then, open mo na rin to. Sige lang. Yan. Okay po. Pwede naman open para makita mo. Yun. Dito lumalabas yung mga ipa. Pinapalabas nyo doon. And then makikita mo dito yung ano natin. Brown rice pa lang. And then kapag marami na, puno na, pwede mo na open. Pwede mo rin test muna natin galing 0 para makita mo. 0 muna. Okay, wag mo na. Lagay natin sa 0. Open mo na. Okay. 0 yan. Lagay naman natin sa 1. Lagay naman natin sa 2. Lagay naman natin sa 3. Lagay naman natin sa 4. Good. 0, 1, 2, 3, 4. Mas maputi na, no? Itong 0, medyo brown. And then, pwede mo siya then, pwede mo siya i-off. And then, wag mo na i-off. Palabasin muna natin yung mga bato. I-push mo na to. Push mo lang. Yan. Dito na yung mga bato. Daming bato, no? Normal lang po. Normal lang na may mga bigas. Dami, oh. So,
pwede mo na i-off, sir. And then, huwag kalimutang ibalik. Yan, ibalik na siya. Yun. So, tingnan mo. Kapag kasama yan sa bigas natin, anong maramdaman mo kapag kumain ka? Di ba? Malaman natin na yung palay binilad sa kalsada. At saka ito, malalaman mo rin na yung bigas kulang sa bilad. Kapag yung may mga white na broken, ibig sabihin kulang sa bilad yan. Yun. Kung tamang-tama yung pagkakabilad niya, hindi siya ganun ka Sobrang dali lang i-operate, sir, di ba? Oo. Basic ko lang. Kahit isang tao lang. Basta ang kailangan, sir, sa pwesto, yung kuryente. Kuryente. Kailangan 220 220 volts dapat. Tapos yung saksakan, 20 amperes. Kung walang 20 amperes, 16 amperes. Universal outlet. Pwede sa bilog. And then yung wirings, mas maganda size 8. size 8, pataas. Wag lang 12 kasi kung 12 maliit na yan. 10 medyo malaki pa, 8 medyo malaki siya sa 10. Yung sa wirings kasi mas the more na mababa yung number, yun yung malaki yung size. Opo. Try naman natin dito sa rice sorting machine. Hello. Wait lang. Ano lang naman to, sir, testing lang natin. Kaya mano-mano muna. Para at least makikita natin kung anong difference. Itong rice sorting machine, dito dapat yan eh. Dito siya nakalagay. Okay. Makikita. Opo, diretso na. Dito kasi maliit lang yung space natin, dito na lang inilagay. So, meron siyang separation. Ito para sa broken rice, ito sa whole grain, buo. Ay, sorry. Ito naman sa binlid. So, on lang natin siya. Close muna. And then, dahan-dahan lang. Yun. Ito naman yung broken. Di ba? Malaki yung difference. Ito pang binta. Ito pang konsumo. Di ba? Kung gusto mo talaga pang negosyo yung bigas, so, di ba? Malaki yung difference. Pwede ka na mag-repack ng 5 kilos, 10 kilos, tapos ibinta mo. Parang premium na, oh. Ang kaibahan lang dito, ang lang, compare natin sa mga commercialized, wala tong mga commercialized, yung color, uniform yan. Yun. Pero sa mga consumable parts, sir, nagdi-deliver din kayo? Or ano? Ang delivery natin sa mga consumable spare parts, LBC or GNT. So, mas mabilis. Maliban lang kung sa mga machine, kami mismo yung nagdi-deliver. So, wala po tayong problema sa spare parts. Available lahat dito. Ito yung mga polishing screen. Yun lang naman po. Yun ang gusto malaman ng tatay ko kung available yung mga spare parts. So, kung hindi mahirap kumuha. Oo nga eh. Kasi yung iba, hahanap ka pa kung saan-saan. Oo, mahirapan ka. Ito, hindi na kailangan pupunta dito, sir. Sa group chat ka lang mag-order. So, pasok muna tayo sa loob, sir. Para natin.